Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Lucas, Kapitulo 12. Samantalang nagkakatipon ng libu-libong tao, na anupat nagkakayapakan sila, ay nagpasimula siyang magsilita muna sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Fariseyo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. Datapwat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag, at natatago na hindi malalaman. Kaya nga, ang anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan, at ang sinalita ninyo sa bulong sa mga silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa 2 beles? At isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Datapat maging ang mga buhok na inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong matakot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. At sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Datapat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. At pagka kayo'y dadalin sa harap ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa mga may kapamahalaan, ay huwag kayong mabalisa kung paano o ano ang iyong isasagot o kung ano ang iyong sasabihin, sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras din yaon ang inyong dapat sabihin. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Datapat sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? At sinabi niya sa kanila, Magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana, at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na ihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong darangtin, sapagat ang buhay ay higit sa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Wariin ninyo ang mga uwak na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas man, na walang bangan ni kamaligman, at sila'y pinakakain ng Diyos. Gaano ang kahigtan ng kahalagahan ninyo kaysa mga ibon, at sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kung hindi nga ninyo magawa kahit ang lalong maliit, bakit nababalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay? Wariin ninyo ang mga liryo, kung paano silang nagsisilaki, hindi nagpapagal o nagsusulid man, gayon may sinasabi ko sa inyo. Kahit si Salomon, sa buong kalwalatian niya, ay hindi nakapagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamdaman ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay ginagatong sa kalan, gaano pa kaya kayo na di niya pararamtan? O kayong mga kakonti ang pananampalataya? At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin, at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo magpag-alinlangang pag-iisip. Sapagat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanlibutan. Datapwat talastas ng inyong ama na inyong kinakailangan ng mga bagay na ito. Gayon may, hanapin ninyo ang kanyang kaharian, at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagat nakalulugod na mainam sa inyong ama, ang sa inyo'y ibigay ang kaharian.
Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo magaglimos. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi naluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga. Sapagat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay duroon naman ang inyong puso. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan. At magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay marat nang nagpupuyat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigki sa sarili at sila'y pauupiin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat o sa ikatlo at masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga aliping yaon. Datapwat talastasin ninyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Kayo rin naman ay magsihanda, sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. At sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo ba ang talinghagang ito sa amin o sa lahat naman? At sinabi ng Panginoon, sino ba ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad ang aliping yon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kong sabihin ng aliping yon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon, at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae, at kumain at uminom at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yon ay darating sa araw na di niya hinihintay, at sa oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga di tapat. At yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapwat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay ng karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng konti, at sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya, at sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo namang marami ang hihingin sa kanya. Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa, at ano pa ang iibigin ko kung magningas na? Datapat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin, at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi bagkos pagkakabahabahagi. Sapagat mula ngayon ay magkakabahabahagi ang 5 sa isang bahay, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Sila'y magkakabahabahagi, ang amay laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki ay laban sa ama, ang inay laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina. Ang biyanang babae ay laban sa kanyang manugang na babae, at ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae. At sinabi rin naman niya sa mga karamihan, pagka nakikita ninyong bumangon sa kalunuran ng isang alapaap, ay agad ninyong sinasabi, uulan, at gayon ang nangyayari. At kung humihip ang hanging timugan, ay sinasabi ninyo, linit na maigi, at ito'y nangyayari. Kayong mga mapagpaimbabaw, marunong kayong magpaaninaw ng anyo ng lupa at ng langit. Datapat bakit di ninyo nalalamang ipaaaninaw ang panahong ito? At bakit naman hindi ninyo hatulan sa inyong sarili kung alin ang matuwid? Sapagkat samantalang pumaparoon ka sa hukom na kasama mo ang iyong kaalit, ay sikapin mo sa daan na makaligtas ka sa kanya. Baka sakaling kalad ka rin kanya sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka ng punong kawal sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka lalabas doon sa anumang paraan hanggang sa mabayaran mo ang katapus-tapusang lepta.